It's lab time! Usapang Liver, backed by medical experts. I'm your host, Tita Liv. Yung tita mong hindi ka tatanungin kung bakit ka tumataba. I-remind ka lang, baka may fatty liver ka na. We're all about body positivity here. But let's be real, liver health is not something we can ignore. Dahil pag atay na ang fat, atay tayo dyan! At yan ang pag-uusapan natin today, fatty liver disease. Alamin natin kung ano ang symptoms, treatments, and risks kapag ikaw ay may fatty liver. And most especially, if mataba ka, may fatty liver ka na din ba? Kaya if bothered ka, dapat maging atayler ka na. Meaning, atay lover like me. Let's know more from our liver expert for today. Introducing our gastroenterologist, hepatologist, and liver transplant specialist, Dr. Henry Winston Lee. Magandang araw sa iyo, Tita Liv. Salamat sa pag-imbita sa akin. At magandang araw din po sa inyo, mga ataylers. Hopefully sa podcast na ito, naway makinig kayo at may matutunan kayo today. Thank you so much, Doc, for coming to It's a Tie! Welcome to the show! Ang taba-taba naman ang topic natin today. Literally and figuratively. Let's get right into it. What exactly is fatty liver disease? And ano yung mga causes nito? Okay, Tita Liv, very good question. Ang fatty liver disease ay isang uri ng sakit sa atay kung saan merong at least 5% ng taba sa atay. Meron itong dalawang causes or sanhi. Yung una ay yung tinatawag na alcohol-related liver disease kung saan ang pasyente ay umiinom ng at least 20 to 30 grams of alcohol in a day for many years, no? So, sampulan ka lang kayo, Tita Liv, no? Ang isang bote ng alak or beer actually contains around 14 grams of alcohol. So if you consume more than 20 to 30 grams of this alcohol product, pwede ka magkaroon ng fatty liver in the future. At ang pangalawa naman na siguro isa sa pinaka-common na ngayon na sakit sa atay na nagkukos ng fatty liver ay ang tinatawag na non-alcoholic related fatty liver disease or yung may bago na siyang tawag ngayon. Ang tawag sa kanya ngayon ay metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or tinatawag din na metabolic dysfunction associated fatty liver disease or MASLD or MAFLD. Ay! Sorry, Doc. Nag-loading po ako dun eh. Don't worry, Tita Liv. Explain ko sa iyo yung pangalawang uri ng fatty liver, yung tinatawag na MASLD or MAFLD. Ito naman ay isang fatty liver kung saan ang pasyente ay mayroong tinatawag na metabolic diseases. Ano-ano ba ito? So una, kapag meron kang alta presyon, kapag meron kang diabetes, or kapag merong pagtaas ng iyong cholesterol, and lastly is kapag merong pagtaas ng timbang, yung tinatawag na overweight or obesity. Sila ang mga sanhi ng pangalawang uri ng fatty liver o yung tinatawag na MASLD or MAFLD. Ayun na. Gets ko na. Ano po kaya yung mga symptoms nito? Very good question, Tita Liv. Ang fatty liver disease, kapag nasa early stages pa lang ang sakit na ito, ay asymptomatic. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang mga pasyenteng may fatty liver sa early stages ay walang nararamdaman. And unfortunately, kapag lumabas na ang iyong mga sintomas katulad ng paninilaw, pagkakaroon ng pangmatagalang fatigue, or pagkakaroon ng paglaki ng tiyan, or pagsusuka ng dugo, ito ay mga presentations ng isang fatty liver na pumunta na sa tinatawag na end-stage liver disease or cirrhosis. Naku, Dok! Kumakapal pa naman yung bilbil ko. May fatty liver disease na din kaya ako? Kailangan mong ma-screen, Tita Liv, kasi, if you have those risk factors na nabanggit ko kanina, kailangan magpasuri kasi yung doktor. Right, Doc? Sa iyo po ako magpapacheck up agad. Sige. So, ano po yung mga common age where someone is at high risk of fatty liver disease? Alright. Classically, ang pagkakaroon, and I'm going to talk about yung pangalawang uri ng fatty liver, yung tinatawag na MASLD or MAFLD. Classically, ang mga pasyenteng edad 40
and above ang nagkakaroon ng mga sakit na ito dahil ang pagkakaroon ng alta presyon, diabetes, pagtaas ng kolesterol ay common sa age group na ito. However, Tita Liv, alam mo ba, sa ngayon, it's getting younger. May mga teenagers kaming nadadiagnose na with fatty liver only because they have obesity or they're overweight. So, kailangan talagang masuri ang mga pasyenteng may risk factors. Ang mga babae usually ay less na naaapektuhan because of their hormones. However, if they turn into their menopause, ang risk ng isang babae and ang risk ng isang lalaki ay nagiging equal sa pagkakaroon ng fatty liver disease. Hay naku, Dok! May mga tito po kung kailangan na talaga magpa-check up na din sa inyo. So that's how serious fatty liver can be, no? Kapag po ba hindi na agapan, nagiging mas malala po siya katulad ng cirrhosis? Tama ka dyan, Tita Liv, no? Hindi lahat ng fatty liver ay nagiging tinatawag na cirrhosis. Ang cirrhosis ay isang end-stage liver disease. Ito ang, kumbaga sa journey ng fatty liver, ito ang kahuli-hulihang stage. And unfortunately, ang cirrhosis ay hindi na naibabalik sa normal. However, para sabihin ko sa iyo, Tita Liv, hindi lahat ng fatty liver ay mapupunta doon. Ngunit dapat as early as possible, pag na-diagnose tayo ng fatty liver, kailangan magpasuri, magpa-monitor para alam natin if we are progressing into that stage. Okay. So I just wanted to understand it better, Doc. Ano yung difference ng fatty liver and cirrhosis? Pwede ka po bang ma-diagnose ng cirrhosis kahit hindi ka nagka-fatty liver disease? Very good question. That's a very interesting question from Tita Liv. Ang fatty liver ay sakit sa atay kung saan may taba ang atay. Ang cirrhosis ay yung tinatawag na end stage ng liver problem. Hindi lahat ng may cirrhosis ay may fatty liver. Ang end-stage liver disease na tinatawag na cirrhosis ay ang pagkakaroon ng peklat sa atay na hindi na naibabalik sa normal. And hindi lang fatty liver ang sanhi nito. Maaari din itong makuha kung meron kang ibang uri ng liver disease katulad ng viral hepatitis, kung ikaw ay mayroong problema sa genetic makeup mo kung saan nagkakaroon ng storage of iron or copper in your liver, maaari din mahantong ito sa tinatawag na cirrhosis. So yun ang pagkakaiba nila, Tita Liv. Ayun! Clear ang difference! So, you said po kanina na men are more prone to getting fatty liver disease than women. Can you tell us po how risky it is for both genders to have fatty liver disease? Okay, very good question. Ang fatty liver in general, yung susceptibility natin sa fatty liver relies not just on our lifestyle, but also in our environmental and some other genetic factors. But essentially, ang mga pasyenteng mataas ang pag-inom ng alak, mayroong existing metabolic disease katulad ng high blood, diabetes, cholesterol, or if they are simply overweight or obese, they're actually susceptible already to fatty liver. And in these cases, kailangan nang magpa-screen para malaman. Kasi sabi ko nga sa iyo, Tita Liv, ang fatty liver in its early stages ay asymptomatic or walang sintomas. Oo. So kailangan talaga bantayan ng lifestyle. So you've mentioned about magpa-screen. Ano po yung process ng screening nito? Alright. Ang pinakasimple, accessible, at probably pinakamurang type of screening for fatty liver ay ultrasound, no? Sa ultrasound, makikita natin kung may changes sa architecture ng liver, kung saan masasabi ng ating mga radiologist kung mayroon kang fatty liver. So yun ang isa. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na mga non-invasive fibrosis assessment kung saan, katulad ng FibroScan, kung saan nakikita ang fat content sa atay, ini-estimate nito ang fat content sa atay. At pangalawa, nalalaman din kung ano yung level ng fibrosis meron ng atay. Para sa mga ka-atylers, ang fibrosis ay isang uri ng change sa liver kapag mayroong damage, nagkakaroon ng healing process. So para siyang pangunahing peklat. Pero ang fibrosis kapag tumatagal, nagiging cirrhosis. At yun ang dapat nating iwasan. Agree ako dyan, Doc. Screening is the key. So what can we do as patients to manage fatty liver disease? Okay, simple lang, Tita Liv.
No, kapag ikaw ay may alcohol-related fatty liver disease, ang pinakasagot lang ay kailangan mo mag-abstain. Hindi ka dapat uminom ng too much of the alcohol kasi yun ang makakadamage sa inyong atay. Kapag meron ka namang tinatawag na MAFLD or MASLD, yung metabolic dysfunction na related fatty liver disease, ang kailangan mong gawin ay kailangan meron kang magandang control ng iyong blood pressure. Kailangan maganda ang control ng iyong sugar kung ikaw ay may diabetes. At kailangan mapababa mo ang iyong cholesterol. Pero most importantly for MASLD or MAFLD, ang isa sa may ebidensya na nakakapag-improve sa ating liver ay actually weight loss. Usually, ang aming sinasabi sa mga pasyente ay if you have fatty liver from a metabolic cause, weight loss of around 7 to 10% of your baseline body weight is your target. And you can achieve this through many things. No? So, una yung tinatawag na healthy diet maintenance and also yung tinatawag na regular physical activity na ating i-discuss siguro in a while. Ayun! Narinig nyo mga Tylers? As an Tyler lover, kailangan na talaga mag-exercise palagi. Yes, tama yan, Tita Liv. So, Doc, what if meron na akong fatty liver? Pwede pa ba siyang mawala completely? Alright. Ang fatty liver, nabanggit ko kanina, Tita Liv, yung tinatawag na fibrosis. Ang fatty liver is a spectrum of disease. Ibig sabihin, it goes into stages. So may tinatawag tayong F0, F1, F2, hanggang F4 siya. Parang yung boy band, di ba, Tita Liv? Ang F0 to F3 fibrosis of the liver ay actually stages ng fatty liver kung saan reversible pa ang sakit. Ibig sabihin, from an F3, pwede kang mag-improve to an F2 or F1. So, reversible pa siya. Pero ang dapat tandaan ng ating mga ka-Tylers is kapag nag-F4 na or cirrhosis na tinatawag, unfortunately, it's an irreversible type of or an irreversible stage of liver disease. So ayaw nating umabot pa tayo sa ganyan, right, Doc? Tama ka dyan, Tita Liv. Dapat hindi natin mapaabot sa stage 4 or F4 na tinatawag. So how do we treat po yung meron ng fatty liver? Okay, very good question. Nabanggit ko kanina, Tita Liv, yung tinatawag na 7 to 10% weight loss. Dito ko ipapasok yung dapat gawin ng ating mga ka-Tylers. Ang weight loss sa fatty liver, ang ating target para mag-improve ang ating pamamaga sa atay o ang ating fibrosis ay weight loss of around 7 to 10%. Nabanggit ko yun kanina from your baseline body weight. At maa-achieve natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan. Yung unang sinabi ko is healthy diet, no? There is really no superior diet. Pero ang napag-aralan at napatunayan na makakabuti hindi lang sa ating atay, kundi para sa ating puso, at para siguro sa mga pasyenteng may other metabolic diseases ay yung tinatawag na Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet, hindi naman natin kailangan kumain ng mga Greek food, no? Ang Mediterranean diet is actually a concept. So, kapag sinabing Mediterranean diet, kailangan ang ating pagkain ay mayaman sa fruits, sa vegetables, at kailangan iwasan natin ang red meat kung sakasakali, at kailangan mas maraming fish, and siguro mga healthy oil sa ating diet. Ang isa rin sa kailangan nating iwasan ay yung tinatawag na mga processed meat or processed food katulad ng mga delata, mga chips, at lastly is yung pag-inom ng mga sugar-sweetened beverages. Masarap sila ngunit mataas sa sugar content. And remember, ang fatty liver is caused by excess of calories. So yun ang dapat nating iwasan. Yung pangalawa namang pamamaraan para mag-lose ng weight ay yung tinatawag na regular physical activity. Para ma-quantify natin ito, ang sinasabi ko sa mga pasyente, kailangan merong around 150 minutes of moderate intensity exercise every week. So that accounts for almost 2 to 3 hours of activity. Pero cumulative na yun, Tita Liv. Ano-ano yung pwede natin gawin? Para sabihin moderate yung exercise, ang sinasabi ko sa patients is kapag hindi na sila nakakakanta habang ginagawa nila yung ginagawa nila, that's already considered as moderate intensity. That could mean jogging, brisk walking. So yun ang mga pamamaraan para mag-lose ng weight in an efficient manner. At
Kung ang tanong mo, Tita Liv, ay meron na bang gamot para matunaw ang fat sa liver? Unfortunately, there is no locally approved or FDA-approved medication for fatty liver in the Philippines. Sa US, meron na silang na-approve last year ang tinawag na resmetirom. However, hindi pa siya available sa Philippines at medyo mahal ito, Tita Liv. So doon na lang tayo sa mas sulit na magagawa natin at ito ay ang paglulus ng weight. Makakarinig ka ng mga probably supplements na available sa market. Unfortunately, hindi sila nagkukos ng meaningful impact in the long run for fatty liver. Naku, Dok! Meaning bawin na magsamgyup? Watch out sa coffee, sa soft drinks, sa milk tea, mga ganyan. Tama po ba? Well, pwede naman but in moderation. Nabanggit mo, Tita Liv, yung coffee. Actually, may mga benefit sa pag-inom ng at least 2 to 3 black coffee or 2 to 3 cups of black coffee in a day. So, if you're drinking that much of black coffee, it probably can help your fatty liver. Wow! May magandang na idudulot naman pala ang coffee sa atay. But dapat, black coffee lang kasi masama din ang masyadong matamis na coffee. Thank you, Doc! Sobrang malamar ng discussion natin. Nakakataba ng utak, pero ang liver dapat healthy. So bago natin tapusin ang episode, what would you like our listeners to take away from our discussion? Okay mga ka-Atylers, naway may natutunan kayo sa pag-uusap namin ni Tita Liv. Lagi lang tatandaan itong aking mga takeaway. So una, ang fatty liver disease ay isang uri ng sakit sa atay na common na sa ating bansa. Meron itong dalawang uri. Merong una, yung tinatawag na alcohol-related liver disease na ang gamot ay kailangan iwasan ang pag-inom ng maraming alak. Pangalawa, yung tinatawag na muffled or yung non-alcoholic type. Nasanhi naman ng pagkakaroon ng diabetes, high blood, or mataas na kolesterol at higit sa lahat ay pagkakaroon ng mataas na timbang. Laging tatandaan na ang pinakagamot sa sakit na ito ay weight loss. So kailangan natin magbawas ng timbang through diet and regular physical activity. At panghuli na, laging tandaan na ang fibrosis ng liver from fatty liver disease ay reversible o nababalik o nag-i-improve. At ang pinakaayaw natin ay yung pagkakaroon ng cirrhosis o yung end-stage liver disease. Kaya naman, kapag meron kayong risk factors ng mga nabanggit ko kanina, pag-inom ng alak, pagkakaroon ng mataas na timbang, alta presyon, diabetes, at pagkakaroon ng mataas na kolesterol, kailangan magpasuri sa doktor para ma-screen kayo for fatty liver disease. It's something that's reversible, treatable, and hopefully would not lead into cirrhosis. Maraming salamat po mga ka-Atylers! A big thank you to our liver-loving doctor for all the juicy info. As in, juicier than my last lechon belly. Kaya nga ngayon, medyo nagigilty na rin ako, Doc eh. Mga Atylers! Tandaan, hindi masamang kumain. Masama yung walang boundaries. So treat your liver like your love life. Choose wisely, avoid toxic, and make it work. As in, work out! So this has been your Tita Liv reminding you that our hearts are big, but our livers are bigger. So iwasin natin ang fatty liver. And I thank you! Thank you mga ka-Atylers! Salamat sa pakikinig! Bye-bye!